Mayong buntag mga suking paminaw, mga higala sa kahanginan, diri sa DYSR 95.1 FM Dumaguete, ug sa atong Facebook Live viewers diha, may buntag kaninyo. Ug ako kini si Jelda, ug atong kauban karon sila ni Pastor Bethany Jane, Evangelist Mav, ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo, alang sa paghatag og espirituhan ng pagkaon para sa atong mga kalag. Sa makausama yung buntag kaninyo. Good morning. So, proceed sa atong announcement, no? Kinsa to mga ganahan maminaw og mga nindot kayo nga worship songs, Bisaya man o Tagalog. Available ang atong mga Christian nga original songs sa Music Generation Official sa YouTube channel nato. And nasa tay gamhanan ka nga music nga atong bag-ong gi-upload. Available na siya on major streaming platforms sa iTunes man and TikTok. And makadungog po ka na mga higala sa i-search niyo na siya sa YouTube. And it's available also sa Apple Music, ang Music Generation Official, na po na sa Spotify. And we also have Facebook pages that you can visit. Kung ganahan ka mag-replay sa atong mga radio nga live broadcast, you can check Cornerstone Believers radio program and CBC Church Connect or CB Church Connect, Counterflow, and Sips of Scriptures. Alright. Wow. The original. The original. No? Mo lamang katuwa nga. Ito'y great kinsay mga na to dira naglantaw, Pastor. Yes. Ug kauban nato diri sa live mao si Shantan Tangon and Michelle Morte, Alisa Makanunayong Galantaw, Yes. Matag Adlaw, Alisa Tobio, and my mother, Wow. Esmeralda Mascardo. So yeah, and nag-greet po sila nimo diri, Ay. Van Maven. Sino ba yan? Kinsa may birthday rong adlaw. Alright. Joyful birthday, Ivan Maven. Yes. Thank you sa tanang nag-greet. So sa pikas po nga dapit, no? Good morning ni Renante, ni Prelate Jazz, na siya kuyog kanato karon. Si Melissa, no? And ug sa tanang mga ni-greet, daghang salamat. Happy birthday natong tanan. Kalami pasahon. Oo. Bitaw Evangelist Mav. Mga higala, ato ning klarohon pag-greet bi. Ato ning kantahan Hala, sa oy. Evangelist Mav. Happy birthday. Voicing to Happy servant. birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Thank you everybody. Narito itong mga meal sa Kuha lang. Sige, at mag-ampo kita. Tabangin ko yung mga higala sa pag-ampo. Dili lamang sa ato ang adlaw kundi so para sa birthday song ko din tapan ko Thank you, dili nga Lord. faithful kayo nga nag-serve sa Ginoo. Heavenly Father, we thank you for the life of Evangelist Marvin Valencia. Thank you for giving him peace, joy, and success. Thank you. Salamat sa mga daghan pa nga mga victories ug ang mga aspirations and inspirations, Father, for the good things, the blessed days or years ahead. Mahimo pa gyud siya nga mas puno sa imuhang mga principles, sa imuhang giya, sa tanan ng mga maayo nga mga butang nga gikan sa imuhang kingdom. And for everyone nga nag-join sa amo ang programa karon, dili lamang kami naa sa station magkalipay kundi sa tanan nga mamati nining maabot sa amo ang broadcast hangtod sa pinakalayo nga dapit amahan sa kalibutan via Meta. Daghan kaming ma-reach out ug may the words that we are going to share this morning inspire, encourage, and rebuke everyone nga nakinahanglan ni based on the needs, Father, sa mga spiritual nga aspect. Ug salamat usab nga bisan sa mga financial, material, physical nga aspect, ang mga panginahanglan nini nga adlaw nagampo ako nga pinagi si mong pulong masulbad kini tanan. Pasabta kami, tudloi kami sa imuhang mga pulong. Kini tanan ang gipangayo kanimo. In the name of the Lord Jesus Christ, our King, and by the power of the Spirit of holiness, who you sent. Amen. Amen. Okay.
Ato ang pagabasahon this morning is from the book of Exodus chapter 4 from verse 9 to verse 17. Palayo sa pagbasa Pastor Beth sa Cebuano. Ay, Cebuano. Sa Cebuano nga translation. Exodus kapitulo 4, versikulo 9 hangtod sa 17. Okay. Apan kung dili pagayod sila motuo kanimo, human niining duha ka milagro, pagkuha og tubig sa suba sa Nilo, og ibubo kini sa malang yuta, og mahimo kining dugo. Then, miingon si Moises sa Ginoo, Ginoo, dili ako maayong manulti sukad pa kaniadto. Ug bisan karon nga nakigsulti ka kanako nga imong sulugoon, hinay gayud ako sa panulti. 11. Miingon ang Ginoo kaniya, kinsay naghimo sa baba sa tao? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay nagbuot nga makakita siya o mabuta? Dili ba ako ang Ginoo? Busa lakaw, kay tabangan kanako sa pagsulti ug tudluan kanako kung unsay imong isulti. 13. Apan miingon si Moises, O Ginoo, kun mahimo, lain na lay padala. 14. Nasuko ang Ginoo kang Moises, ug miingon siya, si Aaron na lang ang nga imong igsuon, nga usa-usab ka Levita, nasayod ako nga maayo siya manulti. Nagpaingon na siya dinhi sa pagpakita kanimo, malipay gyud siya kung makita kaniya. 15. Pakigsultihi siya og tuluy kung unsay iyang isulti. Tabangan ko kamong duha sa pagsulti og tudluan ko usab kamo sa inyong himuon. 16. Si Aaron ang musulti sa mga tao alang kanimo. Tudluan mo siya kung unsay iyang isulti nga daw ikaw ang Dios. 17. Ug dat-a ang imong baston aron makahimo ka og mga milagro pinaagi ni ana. Evangelist Muff, paliw kong pasa sa English Evangelist Muff para Alright. ato ang magamit ang mga few words nga ato nang gamit ron unya. Okay, verse 9 to 17 of Exodus 4. And if they don't believe you or listen to you, even after these two signs, then take some water from the Nile River and pour it out on the dry ground. When you do, the water from the Nile will turn to blood on the ground. But Moses pleaded with the Lord, O Lord, I'm not very good with words. I never have been, and I'm not even now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied, and my words get tangled. Then the Lord asked Moses, Who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak, hear or do not hear, see or do not see? Is it not I, the Lord? Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. But Moses pleaded, Lord, please send anyone else. Then the Lord became angry with Moses. All right, he said, what about your brother, Aaron, the Levite? I know he speaks well. And look, he is on the way to meet you now. He will be delighted to see you. Talk to him and put the words in his mouth. I will be with both of you as you speak, and I will instruct you both in what to do. Aaron will be your spokesman to the people. He will be your mouthpiece, and you will stand in the place of God for him, telling him what to say. And take your shepherd's staff with you, and use it to perform the miraculous signs I have shown you. Okay, salamat Evangelist Muff. Kini nga kuan ba, passage nga itong gibasa. Taghan kayo mga bulawanon diri nga mga butang Evan Muff if you really want mysteries Evan Muff sa Kingdom of God. Kining kung ato dyan natilod-on nagtuon ni siya. Pagtiligalan ni. But this morning mga 20% ng Evangelist Muff ang ato ang itakol din for time constraints Evangelist Muff. Kung mag-in-depth mga
Bible study ni nabdan tag 3 hours kini nga passage. Oo. Anyway, atong isgutan karon 3 signs and a partnership. Mm. So kana lang 3 signs and a partnership. Tulo ka timailhan ug ang pakig partner, pakig unsa man paris. Paris. So kung ato siyang isgutan, when God calls the reluctant ba na signs, speech, and shared messenger. So kanang tulo kita ni signs, speech, and shared messenger. Diba si Moses din panahon na stands at the burning bush. Tindog man siya ni ini nga dito sa burning bush. Still unsure and full of excuses about God's calling to confront Pharaoh. Namdi mga tao ibang map, di mo dyan nakaligayan. Nandiyan mga tao nga puno og mga pasumangil sa Dios. Dili ra ko Ginoo, dili ra ko angayan, di mo ko angayan ana. Gisugo mo sa Ginoo nga i-confront si Pharaoh. I-confront si Pharaoh. Padtuon gid do. Dili na pwede ang sugoon mo. Lord, ikanlay istorya niya Ginoo sa iyang damgo. Yung Ginoo at tuagan ni ikay istorya personal. Smile as Gilda. Oh. Morning, nga kini atong gibasa from verse 9 to verse 17. God provides reassurance and a plan to move the mission forward. Naghatag ang Dios og pamaagi, iyang ipasiguro gyud nga kini nga plano mabuhat gini siya. Ang mission gyud maabanti gyud ba? That's why kini nga passage shows how God meets human doubt with signs, addresses our weaknesses with His provision, and invites us into cooperative mission with others. This morning, mga higala, doon natin tulo ka divisions din itong message. Sa verse 9, verse 10 to 13, and verse 14 to 17. So, kanang mga verses, at kana siya nga verses sa atuang passage, ato lang siyang divide into 3 para masabtan ninyo ang atuang topic. Number 1, God meets doubt with tangible signs. Yesterday, even we talk about, so first point is God meets fear with tangible signs. Kada ni sa doubt. Tagbuon sa Dios kung asa ka dabita duha-duha. Dito ka pagitag pamagi sa Dios nga di na ka magduha-duha. So ingon ang verse 9 gani nga kun dili pagayod sila mo tuo bisan pa niining duha ka mga timailhan. So dapay duha da. Duha ka timailhan ug dili magtagad sa imong isulti pagkuhag tubig sa suba sa Nilo ug ibukbok kini sa yuta ug kanang tubiga mahimong dugo. And if they don't believe you or listen to you, even after these 2 signs, then take some water from the Nile River and pour it out on the dry ground. When you do, the water from the Nile will turn to blood on the ground. So, makita ni mo diya nga after God gave Moses the first sign, ang first sign evangelist mo sa gito nga ang sungkod mahimo siyang serpent. Then serpent na po mahimo na pong sungkod or shepherd's staff. The second nga sign is ang hand mahimo siyang leprous, then healed. So gikan sa tarong kamot mahimo nga leprous nga kamot mahimong sanglahon, dayon giayon na sad mo to second sign. And Moses was told that if the people don't believe the first sign, they may believe the second. Di ba? No? Ingon si Jesus naman, ingon ang Dios nga if di sila mutuo sa una, napay kaduha. Now in verse 9 na sad, a third sign is offered. If they don't believe the first and second signs, take water from the Nile and pour it on the ground, and it will become blood on the ground. Una-una kung may magkuha tubig gikan sa suba sa Nile River, then ibukbok nimo sa yuta unya katong tubig pag bukbok mahimong dugo. Tubig ko to nya mahimong dugo. Majelas Gilda. Ha? Common ba din na tubig nya mahimong dugo? So kini siya nga sequence shows God's gracious patience. Kita ni mo evangelist Mab nga dunay patience ang Dios. Iyang patience dili lang siya ordinary nga patience, but it is gracious patience.
Pagkita din niya ang gracious patience sa Dios and insistence on confirming His word with visible signs. Kamalom ang Dios God nga mo ni ni Jesus ba? Bulahan ka mo nituo nga walay mga signs. Oh, kung walay signs, nituo mo walay signs, nindot na. Pero unsa na mo si mga tao? To see is to Ano believe. di mga tao nga dili No. mo to kung walay signs. Tumas. So wala di ko ng Dios, dili ko matag signs. Di ko ng Dios nga Moses dili sila mo tuo sa first nga sign, na pa second sign. Dili pa sila mo tuo na pa third sign. Third. So ang ako na learn ani Evangelist Mab sa akong personal nga ako pag meditate nini nga words sa Ginoo is that God does not demand faith based on nothing. Amen. Ano po kang patuhong kas Ginoo, wa po kay basihanan. Tinod. Mingon ang Ginoo ni mo Pastor Beth nga Bethany, tuon ako. Ano man? On what basis, Lord? Basta lang. Basta kay So, God provides signs that point to His power and authority. Unsa man nimo pagsalig sa gahom sa Dios kung di ka kita siyang gahom? Amen. Unsa man nimo pag-submit sa authority kung wa ka balaw siyang authority? Mm. So kasabot ang Dios nato ana. Ha? Kasabot ang Dios nato sa atong sa atong need for signs and para mutuo ta siyang power and authority. Karon sa atong kaugalingong personal nga mga calling kinabot yung mga tawag gikan sa Ginoo. God often anchors our confidence not only in persuasive inner sense but in concrete confirmations of His faithfulness. Gituyo sa Dios nga ang atong pagsalig ang atong confidence dili lamang kay ang atong sulod murag na kumbinsi. Kay bro naman tigingon ng Ginoo nako. Ganahan jud ang Dios pod nga natay concrete confirmations sa iyang faithfulness. Yung muna sa Bible, tagaan ta diag mga story sa Bible, kinsay nga ayo, kinsay nga milagruhan, para matabangan ang atong pagtuo. Mo. Kay kung wala kay makita diha nga mga confirmation sa faithfulness sa Dios, ay kinsa man tayo nato mutuo diri kalibutan. Kinsa mo kuno mutuo na to ni kung wa tay basihanan sa pulong sa Dios. So, aging application niini nga message. Appreciate God's signs. Pasalamat sa Dios nga nay mga signs. Kung na siya ipakita nimo isig ingon but. Habang na ganina. Bisan nga yawa gini magimo pa nagmilagro kana pastora na butbut ra na sa butbut ra nang iyaha kay bisan ang ay kami taga Cornerstone Believers Church wa gimi nag-heal sa ngalan ni Satanas. Wow. Nag-heal mi sa ngalan ni Kristo. Amen. So ay may pasangin ninyo nga nag-ayo big cancer sa ngalan ni Satanas. Wa gimi ana. Among gipangayo ang Amen. mga bungol sa ngalan ni Jesus. Among gipangayo ang mga cancer sa ngalan ni Jesus. Among gipangayo ang mga guwiter sa ngalan ni Jesus. Man. Ang mga sakit sa mga mata among gipangayo sa ngalan ni Jesus. So ay may pasangin ninyo nga sayawa ng among gahom. Kay di gimi ganahan sa Satanas. Kung di mo ganahan niya, labaw nako di ko ganahan sa Satanas. Amen. Amen. And wala day gahom ang Dios nga mo gamit og mga alagad niya. Wala day katungod ang Dios nga mo gamit mo bukbo siyang gahom siyang mga alagad sa tong panahon. Ngano ra bang sa karaang panahon ang Dios mo gamit og mga alagad niya? Asa may mas dautan ang mga tao sa tong panahon o sa mga tao sa tong panahon karon? Evangelist Gilda? Asa may mangilad kayo ang mga tao sa karaang panahon o karon sa atong panahon? Karon sa atong Karon, panahon karon. pa. Karon sunod kag bata pa mamusil lang maestra. Tinuod gyud. Mamusil og classmate. Unsa man na? Kakuyaw ana. Mang rape 13 years old mang rape. Na ba ni Ricos Biblia 13 years old nang rape? Wala. So, kung nagkinahanglan og power and authority sa Dios, ang mga tao kaniadto pinaagi sa mga alagad. Nganong sa tong panahon karon murag puro man pabula sa baba ang mga preachers. Nganong wala may gahom sa Dios ang mga preachers. Amen. So doon ay katungod ang Dios, mabukbo siyang gahom sa iyang mga piniling mga alagad. Amen. So, tungod ba kay makita mo nga nag-healing o nag-perform og mga deliverance ng mga ministry mingon di man asayaw ana. So lay ko kuyog na mo kung yawa ba na mo ang ipaggamit. So ingina na siya kinahanglan ang Dios. God does not demand faith based on nothing. Lisod bang kayo patuuhon ka sa Dios nga wa po kay basihanan. So muna nga mo provide sig signs aron nga makumbinsi po ka sa iyang power and authority. Karon
ang Dios ba din ang unay perform nga si Moses may sugo. So kung naay alagad ka sa Ginoo kaniadto, samot na ron. Kay mas dautan ang atong generation karon kaysa unang panahon. Amen. Ingon ka, sa unang panahon ni mga alagad si Ginoo nya karon wala na. Na apa? Sa unang panahon ra to mga tawo gamahanan tong mga alagad sa Ginoo gamahanan karon murag dili na. Imur nang una. Wala imur nang una kay wala ka kita. Ay. Naapay mga alagad sa Ginoo nga mga gamahanan sa tong panahon Yes. karon. Iyang ipanggamit. True. Amen. Dili na ipanghambog sa Facebook ha. Dili Tungod yun. na kay kinahanglan niyang luwason ang iyang mga katawan. Remember, Amen. signs or powers or miracles dili na pang display nila ni Moses. Si Moses napugos siya nga napugos ang Dios sa pagsangkap niya gahom tungod kay gikinahanglan sa mga tao. Dili na ron ipanghambog ni Moses nga tanawa gamanan ko. Dili na ingon na. So nakuha ni mo evangelism. Yes. So unsa na to yung buhaton na to kung naay mga signs imbis nga musigag panaway sa mga alagad sa Ginoo, i-appreciate hinuon. I-appreciate ang God's signs, i-appreciate ang mga alagad sa Ginoo nga nag-perform niini nga mga signs and Amen. wonders, mga miracles. Appreciate God himself nga mo'y source niini nga signs. Appreciate God's promises, God's past faithfulness and the fruit of obedience that build confidence to step forward. Na kay madugang na Evan Ma'am. Well, narapo ko yung gisulat nga gamay dire Dr. Faulkner, no? Nga silbing ba nga reminder ka natong tanan nga just because you cannot do miracles already or signs, miracles and wonders or inana mga healing, it doesn't mean nga mga taong gabuhat pud ana they're the problem. Sometimes no, atong hunaon-naon nga atong inability to perform signs, miracles and wonders, gamito na to siya instead nga a moment for us to reflect no within ourselves nga asa siguro kung dapita siguro no wala na tunong sa gipabuhat sa Ginoo kanako kay well nakita man nato diri nga kung naay ipabuhat ang Dios siya mismo yung mangitag pamaagi to provide us signs no magpamatuod nga ikaw iyag yung gisugo. So biblically no ayo tawag pasanginling ang yawa mo gagahom kay even if you only study the scriptures Exodus pa lang daan ingon ang Dios nga siya ang mo perform sa signs. Wa pud mi nag-ingon nga kami kinagamhanan, kami kina-powerful na no. Ayan na kami parating na kami dili wala na namo wala na namo gibuhat. So yeah. Evangelist Ma'am, na ay entry niya si Pastor Andrew sa comment section. Diba? Mabasahan pa liyo. Ningon Pastor Andrew no, mas ni grabe ang tao karon tungod sa ka-high-tech si Satanas nagka-high-tech na pod. Apan mas gamahanan gayud ang atong Ginoo ug makita kini usab pinagi sa iyang mga alagad. Amen, Pastor Andrew. Salamat, Pastor Andrew. Now, if may mo question, sa Dios, gisugo ka na si Moses sa Dios, nga noon sa man nga ngano man kuno ng sungkod mahimong halas, di ba? Halas, kuan man na simbolo man na Satanas. Na. Ya kung Dios pud na ang sungkod ni Moses, ngano man yung kamot mahimo na isang sanglahon. Ina na ba? Mo. Gi-prove sa Dios ay authority over creation or over creature. Wala lisod sa Dios, mahimo niyang tanan. Mahimo niyang tanan. Okay? So, yung second point, Evangelist Mav, God equips us with what we lack and speaks into our weaknesses. Amen. God equips us with what we lack and speaks into our weaknesses. Ang Dios magasangkap kanato so kung unsay atong gikinahanglan ug makigsulti siya kanato sa ato ang kahuyang. Kung sige sa verse 10 to 13, Evangelist Jelda, 10 to 13. 10 to 13, ingon diri mingon si Moses sa Ginoo. Ginoo, dili ako maayong manulti sukad pa kaniadto. Ug bisan karon nga nakigsulti ka kanako nga imong sulugoon, hinay gayud ako sa panulti. Mingon ang Ginoo kaniya. Kinsay naghimo sa baba sa tawo? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay nagbuot nga makita siya o mabuta? Dili ba ako ang Ginoo? Busa lakaw kay tabangan kanako sa pagsulti ug tudluan kanako kun unsay imong isulti. Apan mayngon si Moses, o Ginoo, kun mahimo lain na lang ipadala. Oh, Ginoo. Daghan na makarelate ana no. Mo so pag sige. Sige. Sige pa na yun tayo.
Si Moses explicitly objects to God's plan by focusing on his own weaknesses. Iba kay siya yung gisugo sa Ginoo. Wow. Ingon ang Ginoo ato dito. Ato ba nga ang paraon dito? Si Moses sa Ginoo. Apan dili ako mayong musulti. Sukat pa na kaniadto. Di ko sa mayong musulti. Yungit ako og magkanga nga musulti. Na. Mato pa sa MBB, CEB. Yungit siya og magkanga musulti. Kanga. Di ba weakness mo na sa tao, Evangelist Map? Dili mo na sa strength. Alam yung strength na ako ang pagkakanga. Ang pagkakanga, weakness na siya. Na tao nga weak ana. Hala ka, Evan Map, kay siguro may expectar ta. Sige, may Ginoo, ayuhon ako na. Wala ba ya? Kung sabi giingon sa Biblia, versikulo 11, ang Ginoo miingon kaniya, kinsa may naghatag og baba sa tao? Kinsa naghimo kaniya nga bungol o amang? Kinsa naghatag kaniya igtatanaw o naghimo kaniyang buta? Wow. Dili ba ako? Ang Ginoo. Kita rin kagong mga bungol, mga buta, mga amang, kanang tanan di ay gituyo na sa Dios. La. Gituyo. Busa. Ano magkamasabet? Ano ka ting-ting-ting? Ding, 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 ding. Tingnan na versikulo 12, busa, lakaw. Itabangan ko ikaw pagsulti. Ug tudluan ko ikaw sa imong isulti. So ang ingon si Ginoo, wala ingon ang Ginoo nga kana imong pagkayungit nimo, pagkakuan nimo ato nang walaon. Ingon ang Ginoo adto dito kay tabangan ko ikaw pagsulti. Ug tudluan ko ikaw sa pagsulti. Meaning, kung inani si Evangelist, momentary ba? Ug naa pa kaspultahan sa palasyo sa paraon, ang pagkayungit nimo ug ang pagkakanga naa pa. Pero once makatubang na ka, mauli ay gagalit. Wow. Kaya nga naman, wala, ang gahom sa Diyos, mutabang naman ni mo, hindi ko man You pala know, usulti tanan, mabalik na mo kasi amen. imong nun. Sa imong default. Kamanday ka na, Evan, ma'am. nga, When God's power moves sa imong kinahanglan nga moment, Tinuod. mausap ka ba? True. Di ba human? Di ba ka mag-usap Balik na. ordinaryo nga magkako? Agree dyan ko. May. Pwede nga nang Ginoo, nga ikaw wala kayo si tuon sa isulti nimo. Pagkamot ra dito, ako rin bahalag hatag og pulong sa imong baba. Kaya sa English Evangelist Maps, I am not eloquent. I'm not talaga. I am slow of speech. Pero kanang verse 11 to 12 even Map kay ang God's response is not a rebuke but a commissioning. Paingon niya, who has made man's mouth? Ha? Yung Ginoo, now, then go and I will be with your mouth. Wow. Even basa nimo sa verse 12. Sa verse 12 dere, now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. Sumuy sa NLT, pero mas nice itong. I will be with your mouth. Di ba, ang Ginoo nining sa verse 11 to 12, wala pa nasuko. Wala pa sa? Wala pa. Kapit na. Ano sa sa. Di ba, di ko nag-Ginoo, kinsa naghatag ng baba, kinsa naghimo sa taong bungulo amang, kinsa naghatag kaniya itatanaw, o naghimo kaniyang buta, dili pa ako, ang Ginoo. Busa lakaw, kay tabangan ko ikaw, tuduan ka na ko si mong isulti nimo. Ay, imong ka ng baba, di mo ikabalaka na. Tabangan ako na, mag-uban ko si mong baba. Kay, abi nimo sa verse 13 ug nakumbinsi na si Moses ningon si Moses, yes Lord, okay, wa man ningon sa verse 13 ni Evangelist Mav nga pasayloa ako Ginoo apan kun mahimo lain na suguan. Ay, nako, Moses. Moses remains hesitant, which leads to God's providing an immediate solution. Ha? Ang Dios kuno na po siya. Ningon ang verse 14 naman, Mav, nasuko ang Ginoo kang Moises. Nasuko ang Ginoo kang Moises ug miingon siya. Unsa may mo ikasulti bahin sa mga igsuon nga si Aaron nga Levita. So ang Dios Evangelist Mav, bisag katagan pag excuses ang tao, ang Dios mo di pud mga kapsag pamaagi. Mao. Ah, sige, ato butang ha Moses nga di gyud ka kabal mosulti. Ya kanang imong igsuon nimo. Kana siya. Kana may man na mosulti. Ingon ang Ginoo, nasayod ako nga maayo kayo siyang mosulti. Mao. Nagpaingon na siya ngani aron pagsugat kanimo. Malipay gayon siya pag ayo ini kakita niya kanimo. Ngano man 40 years lang wa nakita. Di nagpadulong na si Aaron didto. Kabalo ang Dios nga si Aaron padulong na sa dapit ni Moises. Huwag ka matingala na ba, Sir Beth? No. Sa
sa omniscience sa Dios, yung pagka all-knowing. Wa gali kabalo si Moses nga si Aaron kapadulong na. Wow. Ingon ng Dios, si Aaron yung igsoon padulong na din Nan. Kana siya. Di magkakamay mo sulti, kana lang katulong lang siya may pasulti Ha? Katulong na lang siya may pasulti Ningon ng Biblia nga. Verse 15. Siya lay pasultiha sa buot mong isulti. Tabangan ko kamo sa pagsulti. Ug sultihan ko kamo unsay inyong buhaton. Wow. Iya sa. So, I will. Wala pa diha sa burning bush even mab dito dapit. Ingon ang Ginoo, pag naanang mo dito ay magkabalaka kay tudluan mo na ko sa buhaton, kamong duha sa kay mga two brothers man mo sa. Tudluan mo na ko, abot dito ay magkabalaka. Tudluan mo na ko. So unsa iyong buhaton, ug unsa sulti, tabangan mo na ko. Hinduta. Gamita si Aaron nga imong tigpamakba kung magsulti ka sa mga tao. Mahisama ka sa Dios nga magtudlo kaniya unsa iyang isulti. Da. So ikaw mo mo siya wala rason pa jud ka? Ay. So God assigns Aaron to speak to the people while Moses acts as God before Pharaoh, and Aaron will be Moses mouthpiece. So ubang translation Evangelist Mab kay si Moses prophet sa Dios ug si Aaron prophet ni Moses. Sinana sa ubang translation. Okay, so agi og application ni nga mensahe mga gala. Kasagaran gid ang Dios calls us with our weaknesses in view, Amen. not in spite of them. He gives what we lack and when needed provides partners to fulfill the task. Kabalo man ang Dios na kay kaluyahon, kabalo man ang Dios. Kung kinahanglan nimo kay di mo na makaya, ay kabala ka padalan ka sa Dios ug mutabang nimo. If you feel inadequate for a call, don't worry. Ask God to supply the necessary gifts. Amen. And be open to divine provision, whether in personal strength, wisdom, or a partner to complement you. Yeah. Dili ka pasagdaan sa Ginoo. Kung wala kay partner nga may ba ikaw pala ka padalhan kag personal nga aaron sa Dios imong kinabuhi. Amen. Kung say kulang nimo motor man taga ka sa Ginoo, kung kulang ka gawom taga ka sa Ginoo, basta ma-fulfill lang ang iyang mission, dili ang imong mission. Lahi ng imong mission, Mo na iyang isabot. mission. Obligado man ang Dios musangkap nimo. Yes. Kay iya ha man ang buluhaton, ikaw ba din nagbuot-buot na. So third part sa tuang mensahe alang sa tapusan, God delegates and partners in His mission. Ang Dios mo diligar ug makig-partner siya sa iyahang mission. Kasagaran ng mga tao wala kasabot niini nga ang Dios makig-partner og tao. Ha? Unsa giingon sa unsa giingon gani sa verse 14 to 17 Pastor Beth? Siya. 14 to 17 balik ka lang ba sa? Nasuko ang Ginoo kang Moises og miingon siya. Si Aaron na lang nga imong igsuon nga usa-usab ka Levita. Nasayod ako nga maayo siya manulti. Nagpaingon na siya dinhi sa pakikita kanimo. Malipay gyud siya kung makita kaniya. 15. Pakigsulti siya og tudloi kung unsay iyang isulti. Tabangan ko kamong duha sa pagsulti og tudluan ko usab kamo sa inyong himuon. Si Aaron ang musulti sa mga tawo alang kanimo, tudluan mo siya kung unsay iyang isulti nga daw ikaw ang Dios. Ug dad-a ang imong baston aron makahimo ka og mga milagro pinaagi ni ana. Okay, mga igala, di ba ang suko sa Ginoo ni Ulbo sa si Moses reluctant kaayo? But still, God still commissions and empowers Moses, appointing Aaron as his spokesman. So yung Ginoo, Moses, kabalon nako. Mo sila yung problema nimo. Pero ay kabala ka Moses tungod kay kanay mong problema nimo padalaan ka na kog tao. Dili pwede nga dili ka molihok ni partner ka nako Moses, og kung wala gyud kay mahimo sa mga kagalingon na ay kabala ka kay padalaan po ka na kog laing partner pod. Partner padalaan po kag partner nako aron dili gyud ka muundang sa imuhang akong gi-assign nimo. Amen. So si Moses kinahanglan siya modala sa sungkod kay mao na siya simbolo sa otoridad sa Dios nga iyang pagagamiton alang sa pagperform og mga signs and miracles. Correct. So gi-demonstrate dinhi that leadership is exercised through the gifts and tools God provides. Kung unsay gasa sa Dios nimo, unsay naa nimo nga gihatag sa Dios nimo, diha kana napud mo'y gamiton sa Dios sa pagpangulo
sa mga katawhan nga gi-assign nimo or sa mga ministries nga gi-assign nimo. So isig pangitag wala kung sa renaan nimo mo rin gamiton sa Ginoo. Correct. Dahil salamat sa pagkauban. God bless you.